Plano ni DILG Secretary John Vic Remulla na ipa-red flag ang foreign passport ni dating Congressman Zaldico. Sabi ni Remulla, ito raw ang gamit ni Ko nang kumuha ng apostil o notaryo sa Sweden. Pero base sa isinumiting dokumentong kalakip na apostil, pareho ang expiration nito sa kanyang Philippine passport. Saksi si Joseph Moro. Ilalagay agad sa agenda ng Korte Suprema ang petition for certiorari ni dating Congressman Zaldico na unang iniulat ng GMA Integrated News kahapon. Nakasaad sa petisyon na gusto ni Ko na maglabas ng temporary restraining order ang Korte para hindi maipatupad ng Ombudsman ang resolusyon nitong nagkakaso kay Ko. Gusto rin ni Ko na pigilan ang paglilitis ng mga kaso laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Tinanong ang Korte Suprema kung masasaklaw ito ng inilabas na rules kamakailan ng Korte na nagbabawal sa mga fugitive na humingi ng judicial relief. Batay sa rules, kailangan nilang sumuko para maibalik ang kanilang standing sa Korte. We will have to wait and see what the court or how the court acts on his petition. Batay sa apostilo notaryo sa Sweden na eksklusibong nakuha ng GMA Integrated News kahapon, nasa Stockholm, Sweden si Ko noong January 15. Ayon sa apostille certificate, personal na humarap si Ko at pinirmahan ito para legal na kilalanin sa Pilipinas ang petisyon niya sa Korte Suprema na nilagdaan sa ibang bansa. Nagulat nga ako kasi naman yung lugar nila, gated community, madali tumakas rin doon kung tatago ka sa kotse. Ang EU kasi, borderless. Okay. So, hindi mo kailangan ng passport para umikot. So, kung nakarating man siya sa Sweden, this is probably a 2-day drive kung pupunta siya ron, o a day and a half by train. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, Portuguese passport ang ginamit ni Ko. Pero sa mga dokumentong kalakip ng apostil, nakalagay na ginamit ni Ko ang passport niya ng expiration ay February 22, 2032. Kapareho ng expiration date sa kanyang Philippine passport na kanselado na noong December 2025. Tinatanong pa namin si Remulla tungkol dito. Kinumpirma ng abogado ni Ko na si Attorney Ruy Rondain na naghain sila ng petisyon sa Korte Suprema pero hindi pa ito tumutugon sa tanong kung nasaan ba si Ko. But which particular country we don't know? Right now, we don't know. He should be back in Portugal already. Okay. Kasi ang may bahay lang siya sa Champs-Élysées sa France. Okay. Kung nakapunta ka na ba doon? Isang side doon, meron siyang 5-story, 20-room building. Meron siya sa Sotogrande, Spain. Meron siya sa south of France. Tapos meron siya sa Portugal. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, ang utos ng Pangulo ibalik sa bansa si dating Congressman Zaldico at maaaring gobyerno sa gobyerno ang mag-usap para rito. Ayon kay Remulla, plano nilang ipa-red flag ang foreign passport ni Ko. I'm leaving tonight. I'm gonna be making some coordination calls. So maybe you'll hear from me in the next 2 weeks kung ano mangyayari. So kinukuha namin yung kopya ng passport and then we're gonna put it through Interpol na para hindi na siya makalabas ng Portugal. At kung lumabas man, mahuli natin. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Maraming Pilipino ang dumaraing na mas mahal pang lumipad papunta sa iba't ibang lugar sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Ang tugon dyan ng Malacanang at ng Department of Tourism sa pagsaksi ni Jamie Santos. Tara na't i-check ang laman ng ating travel bucket list. Going local ba o flying international? Magandang tangkilikin ang sariling atin. Pero marami ang umaaray. Ang ilang domestic flight kasi mas mahal pa raw kesa international. Mas pinipili ko international eh. Medyo mas mura siya compare sa Pilipinas. Siguro ng mga 3,000 to 2,000 pesos. Ayon kay Rafael, mas malinaw ang diferensya kapag kinumpara ang gastos sa tour packages abroad at sa mga sikat na local destination. Next week pupunta kaming Vietnam. Yung mga price nila kasi, halimbawa sa tour, siguro doon mga 3 to 5K, marami ka na napuntahan na lugar. Kung i-compare ko siya halimbawa dito sa Baguio, siguro mga 10K para halos malibot mo lahat sila. Dito pa lang yun, Oo, by dito land pa lang pa. yun. Oo. By land pa.
Si Jose naman, nagkukumpara muna ng mga ticket price bago mag-book out of town o papuntang abroad. Pero kahit may seat sale, mas mahal pa raw minsan ng domestic flights. Yes, yun yung mga seat sale. Kaso, yun nga, dahil sa ang dami nag-aabang na katulad ko, minsan nagka-crash yung mga website ng mga airlines. And upon comparing, mas mahal talaga yung domestic flight natin compared pag internationally. Kaya ang ilan mas pinipili lang talagang sa ibang bansa magbakasyon. International. Kasi Mas mahal sa Pilipinas eh. transportation po, mahirap dito. Mas mahirap Oo. or mas mahal? Mas mahirap po yung transportation dito. Sinuri ng GMA Integrated News Research ang presyuhang makikita sa Google Flights data para sa ilang biyahe mula Manila na may departure date na February 1, 2026 at return date na February 7 ngayong taon. Base sa kanilang kwenta, sa average price ng round-trip economy flight ticket para sa 22 piling local at international destination, pinakamataas ang average price ng flight ticket mula Maynila papuntang Basco, Batanes na umabot sa mahigit 40,000 pesos. Mas mataas pa yan sa halos 37,000 pesos na average ticket price papuntang Jeju Island, South Korea at halos 32,000 pesos papuntang Beijing, China. Ang lumalabas na average price ng ticket papuntang Coron, Palawan na mahigit 28,000 pesos, mas mataas sa average pricing para sa ticket sa 13 international destinations. Kabilang ang Shanghai, China, Chiang Mai, Thailand, Bali, Indonesia, Seoul, South Korea at Tokyo, Japan. Ngayong araw ginanap ang ASEAN Tourism Forum sa Cebu. Ayon sa ating Department of Tourism, pag-uusapan doon ang pagsusulong sa Southeast Asia bilang pangunahing destinasyon para sa turismo. Base sa datos na nakuha ng GMA Integrated News Research mula sa ASEAN Database para sa taong 2024, Thailand ang pinakabinisitang ASEAN nation kung saan naitala ang mahigit 35 million tourist arrivals. Base rin sa bilang ng tourist arrivals, ikapito ang Pilipinas na nagtala ng halos 6 na milyon. Naungusan ito ng Malaysia, Vietnam, Singapore, Indonesia at Cambodia. Ayon sa Malacanang, may iba't ibang dahilan kaya mas mahal ang presyo ng local flights kumpara sa papuntang abroad. May mga nag-ooperate, mga smaller aircraft na nakakapag-accommodate lamang ng 60 to 70 passengers, pero pareho po ng operational cost as compared sa jet economics na nakakapag-accommodate ng 200 passengers. So kung tutuusin nyo, mas mahal po talaga pag smaller craft ang magagamit. Pero karaniwan po talaga, smaller craft lang ang pwedeng bumiyahe sa mga magagandang destination dito sa Pilipinas. Gumawa na raw ng hakbang ang iba't ibang ahensya. Sa pagkakaalam ko, yung chief na concern is the high price of airfare. And that is why nakipag-ugnayan na po tayo sa Department of Transportation dahil sila naman po yung primary agency na may mandato to determine the transport of the country. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Umakyat na po sa 29 ang bilang na nasawi sa paglubog ng MV Trisha Kirsten 3. Kasunod po yan ang pagkakarecover sa 11 bangkay na nakitang palutang-lutang sa dagat malapit sa Baluk-Baluk Island sa Basilan. Hindi na maayos ang kondisyon ng ilan sa mga bangkay. Ang bilang po na yan lagpas sa opisyal na bilang ng nawawala na 10. Ang sabi ng grupo ng mga nawawala ng kaanak, aabot pa sa 50 ang mga hindi pa nakikitang pasahero. Ang Philippine Coast Guard hindi na muna maglalabas ng numero ng mga nawawala. Tinawag na untruthful at physically impossible na abogado ni Rian Ramos at Michelle D ang alegasyong pambubugbog at illegal detention sa driver at personal assistant ni Ramos. Sisilipin naman ng NBI ang CCTV footage sa condo unit ni Ramos at D. Saksi si John Consulta. These allegations are very, very untruthful and false, physically impossible and incredible. Sa panayam ng GMA Integrated News, mariing pinabulaanan ng kampo ni Rian Ramos at Michelle D ang mga alegasyon ni alias Totoy.
Ang bintang kahapon ni alias Totoy na driver at personal assistant ni Ramos, ginulpi umano siya ng 3 araw ng mga bodyguard ni Di at Ramos matapos umano siyang pagbintangan na kinuha ang isang angpaw na nagalaman ng mga sensitibong larawan. Pati raw si Di, Ramos at kaibigan nilang beauty queen na si Samantha Panlilio kasama sa mga nanakit umano sa kanya sa kondo ni Di at Ramos sa Makati. Pero sabi ng abogado ni Ramos at Di, bakit daw sa mga mugshot ng arestuin siya noong January 19 dahil sa reklamong qualified theft, walang bakas ng bugbog o mga sugat. Wala rin daw nakasaad na binugbog siya sa kanyang provisional medical certificate noong siya'y arestuhin. During inquest investigation, pinapamedical ang mga arrested persons. So, kung meron mang mauling and bruises and injury that were present during the time of arrest dun sa inquest investigation, dapat nakita na yon sa medical. And the medical would show na walang nakitang signs of any injury and bruises on January 19. Yun yung hindi namin matanggap kasi dahil wala talagang ganong insidente. May napansin din daw sila nang magpa-interview si alias Totoy sa media kahapon. You could see how he showed his body to the media yesterday. Wala siyang injury sa katawan. For 3 days mauling, that would be out of human nature and natural course of things na ganon kalinis yung katawan mo. Tapos wala siyang injury sa mata, 'di ba? Wala siyang injury sa face. Malabo rin daw ang alikasyong kasama sa kumulpi si Di dahil nasa Iloilo raw ito noong January 17 para sa isang event. This is not true because as early as January 17, wala sa Metro Manila si Michelle. Nasa Iloilo siya. And records would show that. We have copies of her plane tickets as well as yung mga posts ng sa Iloilo because she was there for Miss Iloilo for the Dinagyang Festival. There are a lot of posts from other people also who can attest that she was there the whole day of January 17. Kasama sa mga nagpapatunay na nasa Iloilo si Di, ang fashion designer na si Jojo Bragais na kasama raw ni Di noon. Pero ang sabi ni alias Totoy, kapag sabang ko binubugbog ni Michelle, may narinig pa ako na na nagtawag kanya na ma'am, malapit na flight mo, mag-6 na. Ang sabi niya, kaya pa naman. Tapos yun, mamaya-maya umalis siya. Pagbalik niya, may bitbit na siya, maliit na bag. Nakabihis na siya tapos may nagdala na ng maliit niya palabas. Sana lang they will not be judged outright. Kasi syempre, may accusation against them. Under investigation pa po yung complaint sheet na i-file sa NBI. Hindi pa po yun criminal complaint. So let the NBI investigate about it. Tingnan po natin ang magiging findings. Ang abogado ni Sam Panlilio, sinabing kinakalap pa nila ang lahat ng facts at mga pahayag bago makapagbigay ng pahayag. Si alias Totoy naman bumalik sa NBI para magbigay ng dagdag na detalye sa kanyang reklamo. Sabi niya ngayon, matapos daw ang pambubugbog sa kanya, nagpunta pa raw sa kanilang bahay sa Northern Samar ang ilang tauhan ni Di. Nabahala na ako sir yung nalaman ko na pumunta yung dalawang babae sa isang lalaki. Yung pagdating doon, agad, dinalugog yung bahay ko. Tapos, kinuha ang cellphone ng asawa ko. Tapos yung anak ko, pinituran niya isa-isa. Pero sabi ng abogado nila Di, pinuntahan lang ang bahay nila dahil tinawagan sila ng asawa ni alias Totoy. It's the wife of alias Totoy or the driver of Rian na tumawag talaga kay Michelle at nagsabi pa nga na ang mga items na hinahanap niya ay nasa asawa niya. Pumunta yung mga staff ni Michelle to get those items to the wife kasi nga ibibigay ng wife kasi nasa kanya daw. So kumbaga parang nagsumbong talaga yung wife sa kanya na andito yung hinahanap mo. Nagulat nga daw siya bakit may mga ganon dun sa asawa niya. She confronted the driver Rian about it. Siyempre, constrained na rin yung driver na sabihin na ako talaga po ang kumuha at akala ko po kasi ay may lamang pera yung ampaw na yun. Nagpalabas naman ng pahayag ang Makati Police na makikipagtulungan sila sa NBI sa gagawing investigasyon tungkol sa akusasyon ni alias Totoy ng pananakit ng dalawa nilang tauhan habang ito'y nasa kanilang kustodiya. Kailangan i-verify natin yung katotohanan sa mga allegations na to at gagawin natin ito by number 1, interviewing witnesses. We will have to go to the place where the incident happened, doon sa binabanggit niyang kondo. Kung pwede tayong makakuha ng records ng report kung meron man. Considering na nangyari ito several days pa, tatanungin natin yung expert opinion ng doktor kung
pwede bang mag-heal yung mga injuries nito. And all of this have been completed. Para naman meron na tayong may harap doon sa ating mga respondents, magpapadala po tayo ng subpoena. Hihilingin ng NBI na makuha ang mga CCTV ng condo unit, pati na ang CCTV ng Makati Police para matukoy ang katotohanan. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, ang inyong saksi. Ibinasura ng Korte Suprema ang motion for reconsideration ng House of Representatives sa desisyon ng kataas-taasang hukuman na ideklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Unanimous ang boto ng mga mahistradong lumahok sa Supreme Court unbanked. Base sa desisyon, ang ika-4 na impeachment complaint na ipinasa ng Kamara sa Senado ay saklaw na ng one-year bar rule. Nilinaw din ng Korte Suprema na hindi nila inaabsuelto si Vice President Duterte sa anumang kaso laban sa kanya. Maaari lang daw maisampa ang anumang impeachment complaint simula February 6, 2026. Ang sabi pa ng Korte Suprema, pinal na ang desisyong ito. Ang Office of the Vice President nagpapasalamat sa Supreme Court para raw sa desisyong nagbibigay ng malinaw at authoritative guidance kaugnay sa limitasyong itinatakda ng konstitusyon at tamang pagtrato ng impeachment proceedings. Susunod naman daw ang House Committee on Justice sa desisyon ng Korte Suprema. Sinabi rin ni Speaker Faustino D na kinikilala ng Kamara ang desisyon ng Korte Suprema. Pero ang kay Senate President Tito Soto, judicial legislation ang desisyon. Umamin niya ang Korte Suprema na nagtakda sila ng patakaran para sundin ng Kongreso na panghihimasok umano sa kapangyarihan ng lehislatura. Dagdag pa ni Soto, dahil sa desisyon ng Korte Suprema, naging imposible ng pangarap ang impeachment. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.